Benny, tumaas ang kilay, ang iba naman ay napakunot ang noo at sinabing, oh, ba't yun? Oh, ba't yan? Oh, akala ko ba papalitan si ganito? Di ba? Yan ang nangyari. Yan ang mainit ngayon. Mainit na balita sapagkat may mga bago na tayong mukha na mga cabinet secretary. At of course, Chief PNP. Ayun, isa pa yun. Ano ha? Sa June 2 upo. June 2 ba? June 7? June 2. June 2. Yeah. Ang turnover na. Ang turnover daw, June 2. Wow. Kaya maraming tumaas ang kilay at umabot sa noo. Ba? Hindi ba inaasahan naman niya talaga yon? Inaasahan Kaya nga sa tumaya ng husto ay yun naman talaga ang kanyang target. Well, in fairness, magaling din naman talaga. Well, tama din naman nga. Magaling, matapang, di ba? Of course, sa mata ng iba, may iba ring pananaw sa kanya. Yan. No? Lagi naman, sa akin lagi mo sinasabi, ako, trabaho na ako, walang personalan to. Yes, yan Diba? po ang binabanggit po natin ay si General Nicolas Torre. Ayun, Yan. si General Nick Torre. Nick Torre, yeah. Kinumpirma na po ngayon ng Executive Secretary Lucas Bersamin na siya na ang next PNP chief. Yo. Eh di si Nartates, wala nang pag-asa, ganun ba ibig sabihin? Wala na. Oho. Ine-expect kasi ni General Nartates na kung siya maupo, ay siya ang kahuli-huli ang PMAyer, no? Sa PNP. Tama ba? O, ipakitama niyo po kami, ha? Kaya talagang pipilitin daw sana nila na isa pa rin graduate ng Philippine Military Academy ang uupo na susunod na PNP chief. Sayang si Nartates, ha? Well, dyan ka nakakita ng opisyal ng NCRPO, no? Na no-take policy talaga. Ayun, no? Oo, talagang dito. At saka ito pala, halos kababayan pala talaga ni PBBM, ha? Ilocano ba talaga daw, ano? Well, Talaga, ayun ang balita, ha? wala tayong background yan. Pero ang sa atin is, yung nakita natin yung performance niya bilang head ng NCRPO, talagang nadisiplina ng kapulisan. Pero yun nga po ang balita. At ito namang si General Nick Torre, ang kauna-unahang graduate ng PNPA na magiging PNP chief. Iyo. So ano sabihin? Tuloy-tuloy na PNPA na ang uupo dyan, ano? Well, yeah. Tapos na. Dahil nga itin-transfer na yung, wala na yung hindi na pwede maging pulis ang PMA. Yes, wala nang military air. lang. Yes. Wala nang air. Yes. Lahat dyan ngayon ay PNPA na. PNPA na. Yes. Ayaw ko lang kung may natitira pa mga primo. Wala na yata, no? Wala na. Dati, kasi naalala ko dati. Pero tama, parang karamihan dyan, mga opisyal ngayon na matataas, ay pumasok na po yung nagsipagtapos ng Philippine National Police Academy. Yes. O ito pong PNPA. Congratulations, General Torre. Ayan. Trabaho lang din. Walang personalan. Walang personal. Ganun talaga. Ganun talaga. Tignan natin ang magiging performance. Gano'n tatagal? Parang halos 2 taon pa. Bata-bata pa ito si General Torre, no? Dapat ipakita niya yung galing niya. You know why? Oo. Dahil sa nangyaring ito, merong mga naapakan eh. Ayun, oo. So, may madedemoralize sa PNP. Since may madedemoralize, kung magiging magaling naman si General Torre, Ayan. abay may ibsan yan. Yung institution kasi ang talagang apektado, ano ha? Hindi lamang po yung personal career ng opisyal, although siyempre yung personal siguro, mahalaga sa kanya yon. Yes. Pero sa kabuuan, dapat tignan ang kapakanan ng institusyon, hindi yung personalidad. Yan, tama yan. At of course, prove us wrong. Doon sa mga taong naguhusga ng mali kay General Torre, prove us wrong. Ngayong ikaw na, alam mo, iba na kasi yung iba yung nangangarera ka para maging Chief PNP, iba yung Chief PNP ka na. Ayun na, sa'yo na eh. Sa'yo na. Ibinigay na Since sa'yo. ikaw na ang Chief PNP, siguro naman, ang nakasalalay na ngayon, hindi na yung karera mo, kundi yung kinabukasan ng mga anak, apo at kaapu-apuhan mo. Yan. Na huhusgahan naman ng taong bayan na ang lolo nyo ay napakagaling na Chief PNP. Bagamat, again, sabi mo nga, maraming galit, ano ha? Yeah. Sa nangyayari, sa mga naging karera ni General Torre, hindi maiwasan, marami talagang galit sa kanya. Yes. No? Na ibang mga grupo. Yeah. Pero tayo naman sa media, ang masasabi lamang natin dyan, ganun talaga.
Oo. Pumupuna tayo, pero nandyan na po yan. Tignan natin kung ano po ang Desisyon ng Pangulo yan. Oo. Siya ang may karapatang pumili, di ba tayo? Yes. At tayo lang, magagawa lang natin punahin. Ayun. But again, Oo. yung konsiderasyon noon at ngayon, paalala lang po kay General Torre, iba po ngayon. Yan. Ngayon, kailangan mag-iwan kayo ng magandang ehemplo o magandang susundan ng mga susunod pang Chief PNP. Yan. Yan. Patunayan nyo po yung mga umaapula sa inyo, pumupuna, mali kayo. Trabaho lang ako, walang personalan. Walang personalan. Walang personalan. Ang nag-utos sa akin ay higher ups, sinunod ko sila bilang isang mabuting sundalo. Kung kayo man lumagay sa kalagayan ko, susundin nyo rin sila. Oo. Kung ano man ang nakikita ko doon, makabubuti sa aking karir, siguro noong mga panahon na yon, personal niya yon. Ngayon po, ay napili ka ng PNP chief. Ito palang balita. Ang pagkakapili daw po kay General Nick Torre bilang ika-31 chief PNP ay maituturing pong makasaysayan, historical, para po sa Philippine National Police Academy o PNPA. Si General Torre pala, tubong hulo-sulo pala ito. Kaya pala matapang din, ano? Siya po ang kauna-unahang PNPA alumni, nagtapos ng PNPA at upo bilang hepe ng pambansang pulisya. Produkto po siya ng PNPA tagapaglunsad class of 1993. Sa maiksing post sa social media, pinasalamatan po ni General Torre ang mga sumuporta sa kanya at ikinatuwa naman ni General Francisco Marbil na may napili ang Pangulo na papalit sa kanya. Bago po maging hepe ng CIDG, si Torre ay naging Provincial Director ng Samar Police Office, naging Director siya ng Quezon City Police District, kung saan pinasimulan niya ang 3-minute response. Pinamunuan niya rin ang PNP Communications Electronic Service bago siya tinalaga bilang Director ng Police Regional Office 11 o Davao Region Police, kung saan pinangunahan niya. Yun, andun yung naging kontrobersyal. Ano, ang pag-aresto po sa dati leader ng KOGC, si Ginoong Apollo Kibuloy. Matapos ito'y na-promote siya bilang hepe ng CIDG, kung saan pinangunahan naman niya. Yun, isa pa. Nagpakulay ng kanyang karera ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na inilipad patungong kustodiya ng ICC sa the Netherlands. Isa ito sa mga posibleng naging basihan ng Pangulo sa pagkakapili sa opisyal. 54, 54 years old na pala si General Torre at may 1 taon at 9 na buwan pa, kaya tama, halos 2 taon pa pala siya manunungkulan. 1 year, 9 months sa serbisyo bago ang kanyang retirement sa March 11, 2027. 1 year and 9 months. Yes. Plus 6. Bakit 6? Baka mag-extension. Extended? Si Marbil na extended, di ba? Hindi naman. Kung 6 years, hindi ba kayo si iba na Pangulo nun? Hindi, 6 months. 6 months? Akala ko. Ikaw na lang. Another 6 years eh. Pero hindi ba nakasama ang PNP na yung mga napili dapat may fixed term na 3 years? Parang hindi ata nakasama, no? AFP ata yun, no? Hindi, kasama yun. Oo. Kasama, pero hindi ko alam. Implemented ba yun? Implemented na ba? Baka check nyo nga, baka nagkakamali kami. Baka nagkakamali. Kung kasama o hindi. Baka ang nagkakamali PNP, kami. doon sa fixed term na 3 years. Yan, kasi sa AFP, kahit dumating na retirement age mo, pero kailangan mong tapusin yung 3 taon. Bilang isang termino mo yun. AFP Chief of Staff. Yes. Ayun. So yun po, ang isang kapanapanabik na balita para sa ating mga kababayan. Sigurado ka kapanapanabik? Kapanapanabik yan. Mayroong disgusto man o hindi. Ayaw man nila o gusto nila. Tatanggapin na natin ang katotohanan siya po ang hepe ng pambansang pulisya. Kaya sa ayaw nyo sa gusto, siya ang hepe. Siya ang hepe. Siya ang napili ng appointing authority. Di ba? Tama. Siguro. Eto na. Pag ikaw na naging Chief PNP, General Torre, matitigil na yung yung shakedown na ginagawa ng mga ilang mga opisyal dyan sa CIDG.
Na? Ma-shakedown. Anong shake? May shake? Hulid up. Gano'n! May mga ganyan ngayon. Oo. May mga nakarating sa ating mga sumbong. Ayun. Pero hindi lang natin mapangalanan Ayun. at maibunyag dito dahil natatakot yung mga taong nahuli na baka sila'y balikan. Dapat shape up, hindi shake down. Shake down. Shake down. Shake. Yung Akala ko. aalugin. Di ba dati nagkaroon yan, yung sa Binondo, kada uhuli yung bodega, hiningan lang ng pera. Oo. At yun na nga, pinagsisibak yung mga taga-CIDG noon. Oo. Well, ngayon mukhang nagbabalik, no? Sana naman at ngayon, Chief PNP na kayo, masilip niyo yan at mapigilan yung mga ganyan shakedown na nangyayari sa PNP. Sana makakita din ng kaparaanan si General Nick Torre na yung mga taong galit sa kanya, sapagkat siya na ang hepe ng pambansang pulisya, ay mapatunayan niya na kaibigan tayo, hindi tayo magkakalaban, huwag kayo lalabag sa batas. Pag hindi kayo lalabag sa batas, kakampi niyo ako. Di ba? Kalaban lang ako bilang Chief PNP na mga taong lumalabag sa batas. Di ba? Tama. Oo. Siya na ang punong tagapagpatupad ng pambansang pulis. Ang bilang isang pulis, tagapagpatupad po kayo ng batas. Ano kaya ang reaksyon dito ni Senador Bato de la Rosa, no? Tawagan natin si Senador Bato. Dating PNP chief rin yan, at saka senador ngayon. At kung ano yung aasahan niya sa bagong Chief PNP na ito. Ano ang kanyang challenge? Sino pa ba ang mga nagpahayag ng disgusto dati, no? Kay General Nick Torre? O yan. Ayoko magbanggit ng pangalan. Basta, abangan natin. Tsak yan, may maglalabasan sa... Ang dami agad lumabas na memes ngayon. Dami. Ang nakita ko, ang lumabas na... Dapat ko, aywan ko lang. Kasi yung lumabas na larawan, yung titinda ng pares. Sabi ko, hindi yan. Mali kayo. Sino yun? Yung nagtitinda ng pares. Yung tumakbong party list? Yata. Kako hindi yan. Huwag nyo nang mamaya, ipakulong kayo dyan, Torre. PNP chief na yan, lagot kayo. Di ba? Yung si Diwata. Diwata ba pangalan nun? Diwata yung tawag nila. Hindi naman mukhang Diwata yun. Di ba? Sabi ni Glenn Gatos, gitata daw Gitata ako, di masawata nga Di ba? Anyway, ano man ang tawag sa kanya? Wala tayo, Sabi nung tao siguro, natalo na nga ako, ginaganyan niyo pa ako. Anyway, yun po ang latest. At sino-sino pa ba, Kuya Benny, meron ka pa mga pangalan dyan, sino-sino pa ba ang naitalaga na bagong mukha sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos? Ito hindi na bago to, pero pwede natin sabihin na of all season. Ganun? Bakit? Ito si Darlene Berberabe. Si Atty. Darlene Berberabe ang bago ngayong Solicitor General. Ba? Matatandaan nyo kasi si Solgen Menardo Guevara, dating DOJ Secretary yan, panahon ni Digong. Di ba? Naging Solgen. Naging Solgen ngayon, at siya ang tumanggi na ipagtanggol ang ating bansa sa ICC. Yes. Sapagkat may nauna niya sang statement na sila ay hindi sasang-ayon. Yes. Ayan. Sinabi yun Yan po. Nanumpa na pala kanina. Bilis Si Ma'am Darlene. Una kong nakilala personal yan, nung presidente ng Pag-ibig Fund. Yes. Kasi malapit yan dati sa sa pamilya Binay Mga taga Batangas ako nung nagkakamali. Siya ba yung ni Samboy Lim? Oo nga, no? Ang alam ko siya yung asawa ni Samboy Lim. Kapatid yan ni Doktor, yung Vice Mayor Berberabe ng Batangas. Yun ako nagkaka. Anyway, yung mga Berberabe, mga taga Batangas po yan. Yung dating asawa ni Samboy Lim, alam ko Berberabe. I just don't know kung siya yun. Ano ba ang background ni Berberabe, Kuya Benny? Well, di ba nabanggit nga na dating ano rin siya sa sa GCG. Galing din GCG. Government, nag-GSIS din ata at dito sa Pag-ibig. Okay, naging presidente ng Pag-ibig Fund. So marami na rin talagang pinanggalingan si Attorney Berberabe at talagang
kumbaga sa opisyal subok na sa laban ito. Pero kung ang pag-uusapan naman ay kanyang eksperyensya bilang abogado, ito pala ay nasaan na ba yun? Siya pala ay nasaan na ang papel natin tungkol kay Solgen, ngayon ay Solgen Darlene Berberabe. Yan, siya po pala ay Dean ng UP College of Law. Yes. Aba! At napaano rin siya, sumailalim din siya sa interview ng Judicial Bar Council o JBC para sa posisyon na Supreme Court Associate Justice. Naging contender pala siya sa Supreme Court. At eto nga't binabati siya ni outgoing Solgen Menardo Guevara at sinabing, I am happy for Darlene Berberabe as a top caliber lawyer with an impressive management background. She will surely do as well as Solicitor General. As for me, maybe it's time to go back to a quiet and peaceful private life. Salamat. Ayun. So, private citizen na ngayon. Si Attorney Menardo Guevara. Pero again, napaka-religyoso. Ganon. Taimtim, na low profile. Napakabait na tao niyan, si Menardo Guevara. Ako kasi hindi ko nakaharap ng personal yan Nakasama ko yan sa Boracay. Ganon. Nung sila'y pinapunta roon ni Pangulong Rodrigo Duterte para i-check yung ginawang rehabilitasyon. Ayun. Kaya't nakita niya, totoo pala. Kasama rin kasi sila DOJ kasama yung sa ginawang rehabilitasyon doon. Kaya't naging very successful dahil whole of government approach yung ginawa ron Talagang lahat ng puwersa ginamit. Sipin mo, linisin mo yung buong isla. Ang hirap nun